Yo mga katropa, kamusta? Mamamasyal pala kami ng asawa ko at yung panganay kong anak. Nandito kami ngayon sa NAIA Terminal para sumakay sa eroplano papuntang Tacloban mga katropa. First time pala ng aking panganay na anak na mag-eroplano kaya yan no, excited sumasayaw-sayaw. At yan na, pipila na tayo mga katropa at i-check yung ating boarding pass. Ngayon, tayo ay magbabas papuntang eroplano kasi kung lalakarin ay medyo malayo-layo mga katropa kung saan nakaposisyon yung ating eroplano. At ito na nga, bababa na kami mga katropa dahil nandito na tayo. Ito yung aming eroplano na Cebu Pacific. Maganda rin na mag-travel paminsan-minsan para makalimutan din yung problema at yung pagod sa trabaho at saka makapag-enjoy din sa buhay mga katropa. Kasi hindi natin masasabi kung hanggang kailan na lang tayo. Kaya kailangan habang buhay pa ay mag-enjoy tayo mga katropa. Yan ay asawa ko na takot na at yung anak ko na kinakabahan na rin na mga duwag. Ako, relax lang ako mga katropa. Tignan nyo naman. Ganyan lang mukha ko pero nakangiti ako. Baby face kasi yung mukha ko. Yan na, umaandar na yung aming eroplano at lipad na kami sa Himpapawid mga katropa. Napaka-basic. Ilang beses na kasi ako sumakay sa eroplano kaya sanay na ako. Yung mga takot at saka yung pangamba ay sinasawalang bahala ko na lang. In English, ignore. Kaya tignan yung itsura ko. Natural lang yan mga katropa. Nakangiti lang ako niyan. Pero hindi ako kinakabahan. At nakikita ko na yung ulap. After 1 hour, nandito na kami sa Tacloban. Ang ganda ng Tacloban. Nakikita ko na yung city at pababa na kami mga katropa. Salamat at safe naman kami bumaba. At ito na nga, nakatungtong na kami sa Tacloban Airport. Naghihintay na pala yung pinsan ko sa labas dahil susunduin niya kami. Shout out, Baby Jel, salamat dahil pinasakay mo kami sa iyong sakyan at sinundo. At dito na rin kami nakituloy sa bahay ng uncle at auntie ko. Ito, nag-umaga na at napakasarap ng simoy ng hangin malayong malayo sa Maynila. Napakalaki ng bahay nila dito at napakaganda. At salamat sa kanila dahil pinatuloy niya kami. Ngayon ay maglalakad kami ng aking asawa at anak para makakita ng mga gandang bagay. Balita ko maganda ang kanilang munisipyo dito sa Tolosa. Kaya syempre wala tayong sasayangin na oras. Pupuntahan agad natin yan mga tropa. Ito pala yung kanilang munisipyo dito. Napakalinis at ito ang simbahan dito mga katropa. Kaya syempre binisita namin. Nakaugilain na namin na pag kami magta-travel ay dadaan muna kami simbahan para magpasalamat. At sa malapit na munisipyo ay mayroong dagat kaya pumunta na rin kami para mamasyal. At pinuntahan din namin yung malapit na school dito, elementary school. Dito na daw magbibrigada eskwela ang aking asawa. Ayan, lakad-lakad kami dito. Pinipil talaga namin yung buhay probinsya. Napakalinis dito at tahimik. Ngayon pupunta kami sa Robinson, Tacloban para hanapin yung terminal ng mga van papuntang Palunpon. Kasi bukas babiyahe kami, pupunta kami sa Kalangaman. Ngayon, itutur kami ng aking pinsan, pupunta kami sa Palo Church kung saan historical talaga. Kasi sa gilid ng Palo Church ay ginawang mass grave nung panahon na Yolanda. Kasi sa dami ng namatay nung Yolanda ay wala na mapaglagyan yung sementeryo. Kaya dito na lang sa simbahan nilibing yung mga namatay na tao. Ngayon pupunta rin naman kami kay MacArthur. Kaso nga lang hindi talaga kami nakaabot dahil sarado, nakakainis. Sayang yung punta namin. Ngayon magbabakasakali kami dito sa likod, makadaan at makita namin. Kaso ang problema, napakahigpit ng gwardiya. Pinabalik kami kasi hindi talaga pwede magpa-picture kay MacArthur dahil under renovation. Sayang naman, kawawa. Pero babalik kami next time. Kaya finil na lang namin yung ganda ng dagat dito sa likod ni General MacArthur. Ngayon pupunta naman kami sa downtown kung saan yung MB Eva Jocelyn ay inanod ng dagat dahil sa malakas na bagyong Yolanda. Ginawa na siyang monumento dito at tourist spot.
Hinati na lang pala sa kalahati itong barkong ito. Ganun kalakas yung alon during ng bagyong Yolanda. Naisampa niya talaga yung malaking barko na to. Kung nakikita nyo, galing siya dun sa dagat na yan. Napunta siya dito mga. Ganun kadelikado si bagyong Yolanda, kaya maraming namatay nun. Ngayon, pumunta naman kami sa Santo Niño Parish and Museum. Ito yung sikat na pasyalan sa Tacloban. Ito pala ay ginawa ni late former President Ferdinand Marcos para sa kanyang asawa na si Imelda. Yung mga antique at luxury na gamit dyan ay mula pa sa ibang bansa na collection ni Ferdinand Marcos. 150 isa entrance fee dyan. Ngayon pupunta naman kami sa San Juanico Bridge kung saan nagdudugtong ang Samar at saka Leyte. Ito yung niregalo ni Ferdinand Marcos sa kanyang asawa na si Imelda. Ngayon maggagabi na, pumunta kami sa bundok para makita yung ganda at ilaw ng San Juanico Bridge. Kung mapapansin nyo mga katropa, marami rin kaming kasama dito na gusto masilayan yung San Juanico Bridge na may ilaw. Ngayon habang pauwi kami, may nakita kaming arko. Ito pang arko na to ay mga mass grave din kung saan nilagay yung mga patay na tao rin. At kinabukasan ng umaga ay hinatid kami ng uncle ko pa Robinson Tacloban para sumakay sa terminal ng Palumpon papuntang Kalanggaman. Ngayon habang kami nasa biyahe, nagkukwento siya na maraming namatay talaga dito sa Tacloban, halos na 10,000 dahil nung bagyong Yolanda ay nagkaroon ng tidal wave mula sa kanilang dagat na halos laki ng 16 feet. 3 hampas yun sa kanilang city, kaya marami talagang namatay nun at mga nasugatan.